gas leak ang sanhi ng pagsabog sa Serendra Condo na ikinasawi ng 3 katao. Ito ang pinal na resulta ng investigasyon na ipinalabas ng Interagency Task Force. Si Alvin Baltazar sa detalye. In view of all of the foregoing, the blast was consistent with a gas explosion, most likely LPG. Ito ang naging findings ng Interagency Task Force matapos ang isang linggong ginawang pagsisiyasat sa malagim na pagsabog na nangyari sa Unit 501 ng Serendra 2 sa Taguig City noong nakaraang Biyernes, Mayo at 31 na ikinasawi ng 3 katao at pagkasugat ng iba pa kabilang na umuokupa sa nabanggit na condo unit na si Angelito San Juan. Ilang bagay ang ikinonsidera ng task force na posibleng pinagmula ng pagsabog, ngunit sa mga nakalap na ebidensya ng mga otoridad, sadyang lumutang ang anggulo ng gas explosion dahil sa liquefied petroleum gas. There was no reported lightning at the time. Liquid hydrocarbons, gasoline, diesel, kerosene, for example, avgas, would require a container. Diba? Hindi naman na magkakaroon ng gasolina dyan o kerosene dyan. May paglalagyan itong mga bagay na ito. Given the magnitude of the explosion, it would have a large container para magkaroon ng large volume nitong liquid hydrocarbons na ito. There were no indications of such a container on site. Pangalawa, wala ring record na inakyat mga balde or containers o kung ano man doon sa unit na yun. So, given the foregoing, the explosion is most likely to have been caused by combustion or reaction of chemical substances, mga gas. Sa pagsisimula pa lamang ng presentasyon, agad nang isinaisang tabi ang anggulo ng bomb explosion. Ayon sa kalihim, negatibo sa anumang bomb residue ang Unit 501 ng Serendra, pati na ang buong gusali ng nasabing condo building. Dumaan sa ilang stage ng proseso ang sinigawang pagdedetermina patungkol sa posibilidad na ang insidente ay sanhi ng bomba na kung saan ito'y pinagtulong-tulungan ng NCRPO, Bureau of Fire and Protection, NBI, SOCO at siyam na K9. 2 oras matapos ang pagsabog, unang sinuyod ng K9 ang pinangyarihan ng insidente at hindi anya nakadetect ang mga ito ng anumang bomb component sa site. Gayon din ang naging findings ng SOCO na sa kabuuan ay nakakuha ng 137 swab sa konkretong nakuha sa loob ng Unit 501 na dito'y lahat ay walang nagpositibo sa bomb residue. Bukod dito'y wala din anyang nakitang crater sa area na isang indikasyon na magsasabing ang saninang nangyari ay nagmula sa isang bomba. Ayon sa mga eksperto, kung bomba ito, isa sa pinaka-common na feature ng bomba ay merong seat of the explosion. No? Hindi naman nagtatapos sa findings ang pag-iimbestiga ng task force at tuloy-tuloy ang kanilang pagsisiyasat na sesentro naman sa timeline at sequence of events. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.